Tara, pag-usapan natin ng isa sa mga pinakamisteryosong katauhan sa lipunan ng prekolonyal na Pilipinas, ang binukot. So, ang gagawin natin para tayong mga detective ng kasaysayan, pagdudugtong-dugtungin natin yung mga clues para mabuo ang kwento ng binukot. Okay, so ano ba ang pinaka-core ng pagiging isang binukot? Well, ito yun. Ang paghihiwalay, mula sa pagkabata, inilalayo na sila sa mata ng publiko, isang buhay na sadyang ikinubli para sa isang mas malaki at mas mahalagang layunin. Para malutas natin ang misteryong ito, kailangan nating sundan yung mga pira-pirasong bakas na iniwan nila sa ating wika, sa mga tala ng mga Espanyol at lalo na sa mga epikong bayan. Unang-una, yung mismong pangalan nila, binukot. Galing yan sa salitang ugat na bukot na ang literal na ibig sabihin ay ibalot o ikulong. So, sa pangalan pa lang, malinaw na agad kung ano ang kanilang kalagayan. At alam nyo, hindi lang ito sa iisang wika ha, mula Tagalog hanggang Visayan sa Panay at sa Bicol, iisa ang diwa, ang pagkulong sa mga anak na babae sa loob ng bahay. Patunay ito na hindi ito basta-bastang nangyari lang, kundi isang formal at laganap na tradisyon sa buong kapuluan. Meron pa tayong visual evidence, isang lumang ilustrasyon mula pa noong 1668 ang nagpapakita ng isang babaeng maharlika na tinawag na binukot o prinsipala. Ibig sabihin, kahit ang mga Espanyol, kinilala sila bilang kabilang sa pinakamataas na uri ng lipunan. Tapos, mayroon ding first-hand account mula sa isang dayuhang explorer. Itinala ni William Dampier na yung anak na babae ng sultan ng Mindanao sa kanyang reyna ay laging nasa loob lang ng silid, samantalang yung ibang mga anak ng sultan malayang nakakalabas. Malinaw na yung paghihiwalay na to ay para lang talaga sa pinaka-espesyal at may pinakamataas na ranggo. Okay, so ngayon may mga ebidensya na tayo. Subukan naman nating buuin kung ano nga ba ang pakiramdam at kung ano ang itsura ng mundo ng isang binukot. Nagsisimula ang lahat sa murang edad. Itinatago sila sa isang silid na tinatawag na lamin. Pinoprotektahan sila mula sa sikat ng araw para mapanatili yung maputing balat na simbolo ng kanilang estado. At habang nasa loob sila'y nagiging mga buhay na aklatan, sila ang tagapagtala at tagapag-awit ng mga epiko at kasaysayan ng kanilang tribo. At hindi lang sila basta nag-aaral ng mga kwento. Ang pangunahing trabaho nila, paghahabi. Pero hindi ito yung ordinaryong paghahabi lang. Sila ang gumagawa ng mga kasuotang may kapangyarihan at proteksyon para sa mga dato at mandragma. Bawat hibla ng tela ay may dalang kwento at basbas. So dito na tayo sa pinakamahalagang tanong, bakit? Bakit kailangan ng ganito ka-extreme na paghihiwalay? Anong klaseng kapangyarihan ang nalilikha nito? Pagdating nila ng mga 13 o 14 anyos, handa na silang ipagkasal. At dahil sa kanilang status, dalisay, misteryosa at hindi pa nasisilayan, grabe, sobrang taas ng pangayo o bride price para sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa yaman. Isa itong paraan para magpakita ng prestige at bumuo ng political alliances para sa kanilang pamilya. Para mas lalo nating maintindihan, ikumpara natin sila sa isa pang makapangyarihang babae, ang babayan. Kung ang kapangyarihan ng babayan ay pampubliko, nakikita sa mga ritual, ang sa binukot naman ay pribado. Ang kapangyarihan niya ay nasa loob, nakasentro sa kadalisayan ng lahi at dugo, isang kapangyarihang nagpapatibay ng estado ng kanilang angkan. At hindi lang yan tungkol sa yaman at politika. Umaabot sa supernatural ang kapangyarihan ng binukot. Sila kasi ang tagapag-ingat ng mga anting-anting ng pamilya. Pinaniniwalaan na yung mga hinahabi nilang damit may dalang mahiwagang proteksyon. So yung pag-iisa nila, hindi lang basta pagkakakulong. Isa itong paraan para mag-ipon ng espiritual na kapangyarihan. Ngayon, baka isipin natin na sa Pilipinas lang ito nangyayari. Pero kung lalayo tayo ng kaunti at titingnan ang buong rehiyon, makikita natin na parte pala ito ng isang mas malawak na tradisyon. Kasi itong practice ng paghihiwalay sa mga elite na babae, hindi pala ito unique sa atin. Isa pala itong malawak na tradisyon sa buong mundo ng mga Austronesian mula Timog Silangang Asya hanggang sa mga isla sa Pasifiko. Halimbawa, sa Polynesia, mayroon silang tausala. Sa Indonesia naman may mga arkitektura tulad ng malige at laming na espesyal na espasyo para sa mga piling babae. Ibig sabihin, yung konsepto ng isang sagrado at nakahiwalay na lugar para sa kanila ay malalim na nakaugat sa kultura nating mga Austronesian. Pero nasaan na sila ngayon?
Dito sa huling bahagi, alamin natin kung paano unti-unting naglaho ang sinaunang tradisyong ito at kung ano ang pamana na iniwan nito sa atin. Hindi ito biglaang nawala. Dahan-dahan yan. Nagsimula sa panahon ng kolonisasyon, pero ang pinakamalaking dagok ay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Marami sa kanila dahil sa kanilang kalagayan ay hindi nakaligtas. Sa kabutihang palad, may mga pagsisikap ngayon na buhayin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng mga schools of living tradition, tulad ng Balay Turunan. At yung paglaho na yan, naging mas totoo at masakit noong pumanaw si Rosita Caballero noong 2017. Siya ay isa sa mga huling kinikilalang tradisyonal na binukot. Sa kanyang pagpanaw, tila nagsara na rin ang isang buong kabanata ng ating kasaysayan at kultura. At ito yung iniiwan nating tanong para sa ating lahat. Sa isang mundong nagpapahalaga sa kalayaan, paano natin titingnan at pararangalan ang isang pamana na tulad ng sa binukot? Isang tradisyon na puno ng kapangyarihan at misteryo, pero puno rin ng mga tanong na patuloy na humahamon sa kung sino tayo ngayon.